transcribe, just take a part of what we said, put it on your walls, repeat what has been said. Kailangan umabot dun sa nauukulan. Kailangan paalala natin sa administrasyon na, alam nyo, hindi na kami nagre-rely sa inyo na protektahan kami. Ang totoong may obligasyon yan ay ang AFP later on. Pero, wag naman sana nilang paabutin sa punto na yon. Sana, kung di nila kaya mag-govern, kung puro palpak din lang, bigay na lang nila sa taong may kaya. Yun ang problema. Kakapit ka sa power, hindi ka naman nararapat, o hindi ka na bagay. O hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Diba? We deserve better. Hashtag natin yan, we deserve better. At hindi mo pera yan. Muli, huwag pong kakalimutan. Pwedeng i-post ninyo yung constitutional provision. Simple lang siya. The AFP is the protector of the people and of the state. Gawin natin status message. Malay nyo. Ulitin natin the AFP is the protector of the people and of the state. Hinahamon na tayo ng tadhana. Kailangan, kaya natin i-meet yan. Kaya natin sagutin yung hamon na yun. Pagod na at galit ang mga tao sabi ni Abhishek, nag-iintay na lang ng sign. Naniniwala ako dyan. Ang pinakalakas natin, ang karapatan natin magsalita at magpahayag. Gamitin po natin ito. Sabihin natin ng ating mga opisyalis ng gobyerno, hindi na namin po kayo nararamdaman. Wala na po kaming nakikita na ginagawa kayo para maibsan ang kahirapan ng buhay namin. Pero nakikita namin na masarap ang buhay ninyo. Huwag po ganun. May hangganan ang pasensya namin. Magandang gabi. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. So, kamakailan ay ang ating Pangulo, ang galing live si Okay, kamakailan ang ating Pangulo ay dumalaw sa dalawang camp, sa AFP at saka sa PNP. So, malaki ang speculation nung umiikot na ito ay loyalty check. Kasi daw, ayon dun sa mga kaibigan natin na nasa loob pa ng gobyerno, madalas po na pinapa-loyalty check ang iba't ibang departamento. Pero dahil nga may mga usap-usapan tungkol dito gawa na nga ng sulat ng mga PMAers last year, may mga usap-usapan online na naghihikayat na pansinin ang mga national issues ng ating AFP. Gabunga ito ng ating saligang batas na nagpo-provide that the AFP is the protector of the people and of the state. Dati po kasi, ang usapan parati ay dapat hindi politicized ang ating military. Kasi nga, mayroon silang dalang barel na konting history. Mayroong tinatawag na the honorable profession of arms. Ito ay ang ating mga pulis, ang ating military, kasi iginagawad sa kanila ang karapatan na magdala ng armas. Normally, ang pagdadala ng armas ay heavily regulated. Now, a long time ago, nung ang Europa or karamihan ng mga so-called civilized areas, ang Europa, may mga mga serfdoms pa or mga kingdoms and so on. Yung master, yung may-ari ng lupa, minsan kakailanganin i-defend yung kanilang lupa dun sa mga iba't ibang mga tawag nila, mga hari and so on or other landowners na gustong mag-encroach o mang-agaw. So nagkakabakbakan yan, nagkakaalitan, kakaroon ng conflict. So para may lumaban dun para sa may-ari, kinoconscript o yung mga ordinaryong mga mamamayan, kadalasan mga magsasaka and so on, mga iba-ibang profession. Wala pang profession of arms noon. So yung mga ordinaryong mamamayan, sila yung kinoconscript. Wala pang professional army. Ang problema is maghihirap yung kingdom kasi walang mag-aalaga ng mga farms, walang napoproduce na pagkain and so on. So yung mga conflicts, doble yung tama. May bakbakan na, may patayan, it costs money to go to war or to battles, and then wala pang nag-aalaga ng iyong mga bukid.
So dahil dito, nagkaroon ng ideya yung mga may-ari ng lupa na mag-create ng permanenteng puwersa. Ang puwersa na ito ay mga nagdadala ng armas. So binibigyan nila ng autoridad magdala ng armas. Pero parating questionable yon, parating may issue dyan. Yung issue na yon ay paano kung itong mga taong pinagkatiwalaan mo ng pagdadala ng armas ay gamitin yung armas na yon laban dun sa sa may-ari ng lupa, dun sa mga hari. What if the army turns against the government? Kung kaya't nakapag-evolve ang tinatawag na noble profession of arms ng parang code. Code of, hindi siya exactly code of ethics, pero code na sila lang ang mayroon. Mayroon silang mga tradition of honor, o chivalry, gallantry, ganyan. So, nang sa gayon, they bind themselves to a certain type of behavior. Yung behavior na yon ay yung honorable nga, meron silang code. So, meron mga tinatawag na chivalric codes. So, ano yung mga yon? Well, chivalry is from ang root word niyan is parang cavalry, yung mga nakasakay sa kabayo. So, which were the higher officers. Kumbaga, the rest, pag foot soldier ka, pag wala kang kabayo, mababa yung yung ranko mo. So nag-create sila ng chivalric code nang sa gayon, meron mga traditions and all that na mahigpit ang pagsusunod doon. Itong code na to prevented those who would bear arms to rise against those who have armed them. Rise against the governing authority who gave them the authority to bear arms. Right? Parang hindi ka interesado sa history, Na yung mga comments, may mga nagpipilit na magsagot ako ng mga tanong, Ewan ko ba. Okay, may iba pa dyan, nagpupresenta ng mga kandidato para sa, sa ibang positions, Maria Josep. Manamantala rin naman talaga, So, because of that code, yung code na yan, nag-i-exist up to today. So, yung mga PMAers natin, mga tawag nila, cavaliers, di ba? Even sa US, yung mga military academies, meron silang code. Yung code na yon is higher than a code of ethics. It binds them because they are a brotherhood. Parang nag-create yan ng brotherhood. At yung brotherhood na yan ay very strong, very committed. Kaya nga sinasabi nila, merong mga sistema ng mista dyan sa PMA. But the upside of that is that it helps in the discipline. It helps inculcate a value system na napakataas. At dahil mataas yan, hindi nila gugustuhin iwanan yung profesyon or maging against dun sa kanilang code of ethics or code. So, yun yung that's why in the medieval days, merong mga knights. Yan yung mga sila yung bound by the chivalric code. Kaya yung knight, hari lang ang pwedeng maggawad ng pagiging knight para mataas ka na opisyal, and knights before could own land, could own property doon sa mga feudal systems nila. So iba sila. In Japan, it was a distinct class that had a distinct code, the code of Bushido, and it was the samurai class. Merong the way of the samurai pa yan. So it was an entire class of people. But the end was the same. That the weapons are in the service of the state. Ibig sabihin, ang pagdadala ng mga armas na ito, hindi maaaring gamitin sa pang-personal na buhay, personal na interest. Ito ay nasa serbisyo ng sovereign, ng hari, or nung wala ng mga hari, in service of the country. Mark Spencer, iba pa yung militia dyan, mamaya, huwag niyo akong pangunahan, hinay-hinay lang. Besides, diniscuss natin yan dati. So, hanggang ngayon, that code exists in slightly different form na. Pero meron pa rin code yan. Okay. Ngayon, dito, merong slight change yung code. Dahil sa nangyari noong 1986, ang military po ang gumitna. At nung nagiging marahas ang gobyerno, sila po ay pumili at pumanig sa taong bayan. Kung kaya't mayroong ganong provision sa saligang batas. The AFP is the protector of the people and of the state. So, ibig sabihin, kapag ang mga alagad ng Estado ang mismong kumakalaban o naglalagay sa taong bayan sa peligro, obligasyon, kasi is the protector, obligasyon ng ating AFP na sila ang gumitna at protektahan ang taong bayan.
So, tatandaan niyo yan. At kailangan din, now there was a time na sunod-sunod yung mga tinatawag nilang military adventurism. 1987, 1988, and so on. Ay, 1987, 89, and so on. Sunod-sunod yan. And some of them were led by former Colonel and former Senator Gringo Onasan. In the 90s, in the early 2000s, nangyari na naman. At ang mga, usually, ang gumagalaw dito ay yung mga young and idealistic officers. Yun po ang our portrayal parati sa kanila. Kung kaya, noong 2003, noong Oakwood, at noong 2006 and 2007, nagkaroon ng parang soul-searching ang ating bansa. Ang daming nagsasabi, bakit ninyo ginugulo ang bayan? Diba? Bakit ang military ay nag-aalboroto? So it was a way to make them feel that what they were doing in expression of their idealism was wrong. And that, na lumabag sila sa batas and so on. And in fact, nag-create ng batas na, making a crime called coup d'etat. Iba naman yun. Iba pa yun. Kasi, pag coup d'etat, gusto mo, ang purpose nun is to supplant the civilian authority, yung aalsa, ang military natin, at isusuplant o papalitan yung civilian authority with their authority. And it will be a military authority. Okay, tandaan niyo yung difference. At least yun yung intent. Now, iba naman yung mga nakasulat dun sa batas. Naging response ito dahil nga a reaction siya doon sa sunod-sunod na tinatawag na military adventurism. Kung kaya't nauso yung pagsasabi na the military should stay out of politics. Maganda sana, no? At for a while, that idea caught fire. The military should stay out of politics. Ang problema, ang politika ang dinadala dun sa military. Nangyayari yan kapag sa local governments, andyan yung detachment, yung outpost, etc. Papakainin nyo, liligawan nyo, tutulungan nyo, and so on. Okay yun. Kasi talaga naman in many instances, kailangan ng ating sometimes under-equipped officials and soldiers ng under-equipped talaga sila, undersupplied and so on. So, masarap naman din talagang tumulong sa kanila. Pero, in some instances, they get gone into the politics, whether it is local or it is national. Ang sinasabi nila is that itong mga adventurism na ito ay politics, which I think are two different things altogether. So, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi ang isa doon ang isang reason na sinasabi nila na dumalaw ang ating Pangulo sa AFP at sa PNP ay dahil may mga usap-usapan na may mga tao na naghihikayat na sa ating mga sundalo na makinig sa hinanaing ng taong bayan. So pag ganon, it is phrased that way, hinihikayat na makinig, hindi po yan illegal. Pag hinikayat natin na mag-alsa sila, ibang usapan yon. Okay? So, ngayon, tignan natin kung ano naman ang sinabi ng ating Pangulo nung siya ay dumalaw doon sa Philippine Army 401st Infantry Division sa Agusan del Sur. So, mayroon siyang speech. At bahagi ng speech na yun, sinabi niya ganito, we must remember, kahit paano, ang kaharap natin, Pilipino din yan. Wait, what does he mean by that? Kaya mas maganda sana, imbes na maglaban tayo, ay pababain na lang natin sila at tulungan natin sila na magkaroon ng maganda namang buhay upang hindi na sila lumaban sa gobyerno, hindi na sila lumaban sa Pilipinas. Not only do we need war fighters, we also need peacemakers. And this is the new development, the new aspect, the new dimension to the job we are doing. Tama ba yung sinasabi niya dito? Ang sinasabi niya, bagong aspeto daw ito. A new dimension to the job we are facing. Dapat ang AFP natin ay peacemakers. Okay? It's unusual, but not unheard of. Okay? Tama pa rin naman na, syempre, we want to exhaust all efforts at making peace before, you start using arms. But it also jives in with the fact that there are moves to continue with the peace process. Okay. Ulitin ko, there are moves to continue with the peace process. Kaya itong sinasabi ng ating Pangulo na dapat peacemakers kayo, pababain na lang natin sila and so on.
So, yes, ito nga po ang ginagawa ng NTF-ELCA. But, there's a difference. Hindi military mismo diretso ang sasabi na, oh, bumaba na lang kayo, and so on. Ang NTF-ELCA does is, they make conditions so conducive to peace. Hinahatid ang serbisyo ng gobyerno dun sa mga lugar kung saan hindi ito umaabot at mataas ang recruitment. Pangalawa, like education, healthcare, business or job opportunities. So, tinutulungan nila ang mga barangay para kakayanin at the barangay level na makita yung mga moves ng mga insurgents at doon sa mga recruitment at of course doon sa pag-force ng pagkuha ng supplies and so on. Pero, ginagawa na ito. So bakit biglang naghihikayat ang ating Pangulo? Remember, mayroon naman pong parang localized na, mayroon na pong localized peace talks kaya may NTF-ELCA dahil sila nga ang nasa forefront nitong localized na peace talks na ito. Pero, a few months ago, ang sinasabi nila is yung nire-request, kumbaga, para magka-proceeding sa peace talks ay national yung scope. Alam natin na pagka-national ang peace talks, pagkakataon nito na makapagpahinga at makapagpalakas uli yung mga puwersa na nasa bundok. At it has happened repeatedly in the past years. Binago nga ito sa dating administrasyon ginawang localized peace talks nang sa gayon, yung tunay na targets for surrender, which are yung mga tumanda na sa kilusan, mga walang retirement package, yung mga yan, mga nagkakasakit na. Yung mga batang na culture shock na ay hindi naman namin talaga gusto magpa-recruit dito na goyo lang kami. Yung mga yan, pwede yan yung mga targets. Hindi tina-target ng peace talks yung mga matataas ang katungkulan o mga matataas na opisyales sa mga insurgencies. Bakit? Kasi mayroon na silang hinaharap kadalasan sa na criminal cases. At sila po ang tinatawag natin na most guilty. Kumbaga, yung mga pinag-uutusan lang nila, bibigyan natin ng pagkakataon yan na either makapagpahinga na dahil tumanda na yung iba sa kanila sa kilusan o yung mga batang may pagkakataon pang gumawa ng bagong buhay. Kumbaga, halika na, we will let you, kumbaga, tama na yung labanan, pero dun sa mga, kumbaga, nag-utos, yung mga talagang gusto na tuloy-tuloy ang alitan, tuloy-tuloy ang conflict, sila po ay hindi mabibiyayaan sa localized peace talks. So, pinatitigil na ako ni Vixie kasi daw, he sees something in my teeth. Okay na? Okay, so, maraming salamat sa pagsubaybay ngayong araw na ito. And we'll continue with the later on with the lecture siguro tomorrow. Okay? So maraming salamat sa pagsubaybay sa amin ngayon. And thank you para dun sa mga nagpadala ng stars at saka super chat and super stickers at saka dun sa mga gifts dito sa sa TikTok. Okay? Hindi na po natin madidiscuss yung mga nandyan, yung mga sinasabi ko pati yung pagdalaw sa PNP. Okay? Saka na siguro yan. Kasi pinapatigil na ako ng mga nasa TikTok eh. Double check ko lang kung merong pasasalamatan dito sa Bakit closing agad? Kasi nga, sabi, there's something in my teeth, so titigil na ako. Okay? Happy na? Are you happy about this? So, no, because how can I go on? Diba? How can we go on? Hi kay Eric Koy. So, baka mga trolls yung nasa TikTok nagpapatigil na sa'yo. Malapit na kasi February 25. Okay. I-off na daw ang comment section. Ay. So, nasan ba yung mga moderators dito? So, hindi, seryoso guys, nakakaano hindi research ko pa to, itong natin, itong topic natin. Pero
We can't continue eh. If you're going to make me feel that I cannot talk because I'm ugly or doing something na ano, hindi na talaga pwede, okay? Sabi ni Moy Moy, okay lang po i-off ang comment section. Ewan ko ba? O sige, patayin na lang daw natin ang live sa TikTok. Lipat na lang po kayo dun sa sa YouTube at saka sa Facebook. Yes, Pedlar Entertainment. Ano ba? Live ba ito? Bakit ganyan kayo magtanong sa TikTok? Kakaiba. Sa TikTok, pag live, nakalagay dun sa taas live. Sabi ni Ames, yes, patayin na lang sa TikTok. Nice, nice. Nakukuha nilang gusto nilang reaction sa'yo. O so ngayon, papagalitan mo pa ako. Ano ba? Ano bang gusto ninyo? So, hindi ko naiintindihan kung anong gusto ninyo sa akin. O pagbibigyan na nga kayo, papagalitan nyo pa ako dito sa YouTube. Ano ba? Hindi, YouTube na yan, nagsasabi na yun. Bakit mo binibigyan ng pansin? Bakit papagalitan pa ako? Okay na. It's ang hirap na nga to because I read this and then pag nagla-live ako, wala akong notes most of the time. Dire-diretso itong para siyang lecture talaga. Hi, Gear. Ayun na si Gear. Okay. Paano ba patayin yung comments dyan sa TikTok? O sige, Gear, ikaw na bahala dyan. Okay, lumabas na yung mga moderators. Okay. Ayan, sasabihan mo, magsasaya yan sila, tumigil ka, di talo. Para ano ba? So talo pa ako ngayon. And you really have to decide how you're going to answer this, Sus Mariosep. Okay. So okay, balik na lang tayo dun sa sa discussion. Guys, tao lang ako, ha? Tao lang ako. Most of the time, yes, I can ignore this. Pero ano ba? Okay, ulit. So, bakit suddenly yung ating Pangulo ay ay peacemaker? One of the reasons is, yun na nga, malakas ang ugong lately na itutuloy ang peace process. Pero hindi ako sure kung i-announce nila. Basta magigising na lang tayo, suddenly may peace process na. At yung peace process na yon ay national in scope. Bakit? Kasi habang tumatagal at dumadami ang kritiko ng gobyerno, kakailanganin nila ng kanilang mga kakampi. Ngayon, nakita na nila na nung na-deny yung peace process, yung Makabayan Bloc, suddenly, hindi na sila kasama doon sa grupo ng Kongreso. Kumbaga, mayroon, di ba para silang isang happy family dyan sa Kongreso na wala noong oposisyon. Nagkaroon bigla ng oposisyon sa Kongreso simula nung wala ng, nung hindi natuloy yung nationalized na peace talks. Okay, request ko lang, wag nyo na akong sermonan, ha? Wag nyo na akong sermonan. Kasi tumitigil na naman ako. If you want to, ikaw sasabihin ninyo, yung trolls ang nagdi-distract, kayo din ang gumagawa. So ano ba? We're moving past it, ha? We're moving past it na. Tapos sisermonan nyo ako. Mahirap kasi yung topic And mahirap rin, I have to choose my words carefully kasi i-mute ng Facebook ito or ng YouTube ito. If magkamali ako ng sabi. Okay? Okay? Okay na tayo. Kasi this is live. This is not a video. If this was pwede ko, gagawin ko na lang next time, i-video ko na lang. Diba? Kasi ang nangyayari, no matter what I do, nyo lang ako, the people who are actually followers, ay trollish na rin ang behavior.
I cannot be distracted easily because this is a difficult topic. This topic requires me to concentrate kasi kung magkamali ako ng salita, ang daming you're treading a very thin line. Marami po tayong mga batas, like incitings. Okay? Yung mga yon pag ako nagkamali, hindi lang po shutdown ng mga ito ang magiging problema. So I need to be able to get my mind in the game. Okay? Alright. Hindi, Tej. Meron din dito sa YouTube. Okay, game na. Okay. So doon sa nakikita natin na part of, malaki ang possibility, given na itong sinasabi nila na, tingin ko, given na yung peace talks. But they will do it, kumbaga, clandestinely. Kasi, you know why? Kasi meron ng batas granting the amnesty. So, yung mga batas na naipasa na, executive order na, at saka hindi ako magdududa na maipapasa na yung batas affirming the amnesties. Okay. If not, pwede naman nilang balikan lang yung amnesty na ginawad nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung amnesty na yon, yung EO at saka yung batas niya, pareho lang dito sa Marcos administration. It is in the execution kung saan nagkaiba. So, ang plano dito nga, so it's not just the peace talks, pero ang hikayat dito sa military natin, peace muna. Kumbaga, wag puro gera. So, we need to come, nasa na yan, not only do we need warfighters, we also need peacemakers. Ngayon, ang problema ko with a statement like this is it might be considered policy. And ang mangyayari niyan is you're asking your military to second guess itself. In what instances are they peacemakers or should be peacemakers? And in what instances do they have to drive to finish off an insurgency? Doon sa mga individual cases, kani-kanila ng yan. Dapat diskarte na ng military yan. Diskarte na nila kung ano yung mga instances where the use of force is necessary and which instances are opportunities for peacemaking. So, but, kumbaga, vague enough yung sinasabi ni Pangulo so that hindi siya masyadong halata. Pero ako, ang tingin ko niyan, the mere mention and the fact that the president encourages the military to consider peace first at a time when we still have an insurgency that has lasted for so long is something to give us pause. Kailangan pag-isipan natin bakit ito ang iniisip ng ating Pangulo against the backdrop of the talks, again, the resurgence of peace talks. Ngayon, ano naman ang sinabi dito sa PNP? Ang sabi niya, yung mga news kasi, nagko-concentrate sila on the fact that it was not a loyalty check. Right? Pero, sumama sa command conference ang Pangulo and therefore, I don't think that they would publish in full the remarks or opening remarks the President made there. Kasi command conference ito. Kumbaga, nag-uusap-usap yung pinakamatataas na rangko, pinaka-heads ng iba't ibang larangan sa PNP. So, during the meeting, sabi ni Chief Acorda, binrief nila si Presidente on yung mga operational accomplishments. Na for the first time nga daw na dumating siya. Ang sinestress din doon ay hindi naman daw na pag-usapan ang DSTAB, pero inamin ni Chief Acorda na na-mention yung mga rallies daw by certain groups na baka magkaroon ng resurgence. Palagay ko na monitor ang social media dito. Ang main concern ng Pangulo, communications to improve their capability. Para sa akin, iba rin yung basa ko. Part of communications is listening. And part of the job of both the PNP and the AFP are, of course, intel operations. Now, the question is, will the Marcos government, under these circumstances, and due to the fact na he's playing nice with both the AFP and PNP, will they start monitoring ordinary citizens? Will they be using yung puwersa ng Estado, gagamitin ba nila yung puwersa ng Estado, including its intel services,
and personnel against the people. Ulit, will it be used against the people? Because in previous administrations, ginagawa nila yon. Hindi lang po against external threats, but also internal ones. At wala pong linya. Kasi dapat minomonitor naman natin yung mga puwersa o mga tao, mga grupo na gustong pabagsakin ng gobyerno, gustong gustong mag-distab, and so on. Pero minsan, yung linya nga, hindi nakikita. So kahit mismo mga ordinaryong mamamayan na nagsasatita lamang o nagpapahayag, ay na-monitor din. So, of course, in theory, meron tayong right to privacy. Pero, alam din po natin na ang Estado, ang pinaka-primordial right ng Estado is to protect itself. At maaari silang gumawa ng mga hakbang para ma-monitor ang mga emerging or possible threats. What does this mean for me? Sinasabi nila na nagdi-drift towards authoritarianism or oppression itong administrasyon na ito. Lalong-lalo na doon sa pagsasara ng mga pahayagan, sa pagsasara ng mga programa. Napansin niyo ba, parang wala akong napanood na SMNI today sa YouTube. So, while we have the right to privacy at mayroong tinatawag na writ of amparo, mayroon ding karapatan ng ating Estado na pangunahan ang mga posibleng threats to the state and to the government. Isa doon sa sinasabi natin pagkakamali ni Marcos Sr. He considered himself the state. And therefore, kung mayroong threat sa kanyang position as president, then kino-consider na any threat to making him step down is a threat against the state. And therefore, yung mga tao na nag-criticize sa kanya ay baka ma-consider na threat din. And so, baka mawalan tayo ng right to privacy, malabag ang ating karapatan sa privacy natin and sa ating mga ibang karapatan. Nakikita natin na na-erode na. Halimbawa, yung karapatan magsalita at magpahayag. Sabi ni Lady Ray, ayan, na-take down nila uli ang SMNI. So, hindi yan aksidente kaya dun sa sinasabi natin dun sa mga interview kasi. Well, tingnan natin what we can do about that. Sabi nila, hindi po, yung YouTube ang binabantayan natin sa SMNI. Sabi ni Wellfax, ipaglaban natin ang ating karapatan. Lidas, it's the only privilege that we have. Yes, in fact, that's why we do this. Bago natin magalaw yung katawan, gagalawin muna natin ang puso. So, kailangan alam natin at kilalanin natin na may mga taong nilabagan na ng karapatan. May mga taong pinatatahimik. At hindi lang po ito ang SMNI, the most obvious. Hindi lang po ako. Kasi marami rin na, sabi ni PI, mainit talaga sila sa'yo. Parang tingin ko, hindi naman siguro coincidence yun na after my interviews, na-take down na naman sila. Hindi naman ako, masamang tao. So, so parang nilalagyan lang natin yung ng bigat, yung spekulasyon, no? Yung spekulasyon is kinakabahan sila dahil baka nakukumbinsi ang military o ang PNP na kung sino yung dapat pinoprotektahan dito. Para sa akin, no-brainer. Para sa military, maliwanag, protector of the people and of the state. Ang mga PNP, protector talaga naman sila ng taong bayan. They are a civilian protector. No, civilian in nature. So, yan. Ang nakikita po natin dito is that nag-worry sila. And so, they're touching base. It may not be a loyalty check in the strictest sense of the word. Kasi ano ba naman ang manifestation ng loyalty check? Ang loyalty check ba ipupunta doon at tatanungin doon sa commander, o kumusta yung mga bata mo? Okay pa ba tayo dyan sa mga yan? I mean, who does that? Pero, parang pinaparamdam nila na, okay, ako ang presidente ninyo, andito pa ako. Despite what you hear, I am still in control. I am still in command. Yan yung message dyan. I am still in control. I am still in command. Now, why is this necessary? Posible na may naririnig sila na umaabot na ang ating mga balita at mga diskusyon doon sa ating magigiting na pulis at magigiting na sundalo at mga opisyales ng AFP.
Hindi po nag-Google yung aking mga accounts, pero wag naman tayo rin magugulat kung mangyari yun. Now, if anything happens to, to any of my accounts, meron mga fallback yan. Meron akong Rumble, merong TikTok, merong YT, merong Facebook, tatlo ang accounts sa Facebook. May Luminous Group, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, at saka yung Trixie Cruz Angeles na page. Okay, so hindi yan mawawalan. And no matter what, if they try to take down any of these accounts, I will just put up another one. Pero, wag rin po kayong makulit kasi kailangan nakakonsentrate din ako sa sinasabi ko nang sa gayon, hindi natin sila mabibigyan ng dahilan para mag-take down or mag-mute sa atin. Sabi ni Ma'am Joan, do you want to add X? I'm not sure kasi grabe yung mga tools doon. Alam nyo, kahit wala akong ginagawa, itatag nila ako para insultuhin nila ako doon. Now, that's, kumbaga, hindi rin siguro siya worth my time doon sa sa X. Unless marami na kayo doon. Pag marami na po kayo doon, sige, mag-X na rin tayo. Saan yung mga generals natin? Hindi butterflies. Mga katanungan. Ay, kay Marlon, sa loyalist mo po. Ay, grabe, hindi ko naman hinihingi yun. I think I consider hindi ko nga gusto yung label na followers I would rather consider everyone here more like friends. Sabi ni Well Falks, that's the point. Ipaabot sa AFP ang ating hinaing, just tidas. Opo, pag umaabot naman po. Kaya nga mahalaga ang SMNI. Mataas po ang viewership nila among the AFP. Sabi ni Real Me Vlogger na lang. Bakit lang? Dahil, anong ibig sabihin ng lang ninyo? Oy, thank you kay Ma'am Michelle ha. So, sabi ni CTJ Shopping, mas maganda X, dumami kasi walang sensors. Pero grabe ang balahura nila sa akin doon. Sabi ni Flavi, sobrang insecure nila sa'yo, kulang na lang atakihin sila sa puso kapag nakikita kanilang nai-interview na sa TV o sa radio. Hindi lang ako, pero yeah. Hindi ko nakikita na coincidence yung matitake down sila right after after nag-viral yung mga interviews. Sabi ni Sleepy, yung ginagawa nila lalong magagalit ang taong bayan. Isa ako sa hangaan ko dahil totoo at tapat sa taong bayan. Sabi ni Stormy, do you agree that there's nothing wrong sa Constitution? Only yung gumagawa ng policies ang may depresya. Hindi naman. I think that the President and the Vice President ought to run as a tandem. I think the 3 years is too short for local governments and congressmen. I think dapat 4 to 5 years would be sufficient para mas alam natin kung sino yung iboboto pa uli o hindi. Yung mga ganun ba? Sabi ni PI, kahit yata Rumble, wala ang SMNI. Oo nga, dati nasa Rumble sila Sabi ni Ma'am Marilu, maganda din yung VK. Nung time ni PRD na balak kontrolin yung FB dati. Doon kami nagpunta. O nga, Russian-based ata yun. Meron yata akong account sa VK Sabi ni Sherry, ganyan talaga kapag di nila kaya makipag-argumento ad hominem lang abot ng utak nila. Waste of time po sila. So, yun. Ganito ang gagawin natin. Meron akong account sa X. Existent yung account ko doon. Luminous Trix, Luminous TRX. So, andun na ako sa so mag-follow na lang doon tapos pagka marami na kayo then saka tayo mag-include ng X dito sa mga live natin. Sabi ni Gina Fe, kaya mataas ang views sa AFP ang SMNI dahil SMNI lang naman ang kakampi ng AFP with regard insurgency. Super vocal ang SMNI, sunugin ang mga local terrorist organizations. Kaso baka sukulan daw ang mga generals natin, sabi ni Rafi. Hindi po mga generals ang gumagalaw sa mga ganyan. Tingnan niyo po, hindi po talaga ang mga generals yan. So, yun nga yung mali Mayroong, during the first Marcos administration, ang mali nila is, inalagaan only the ones in the top ranks. So, na-maintain yung idealism ng mga junior officers.
Sabi ni The Poor Boy Spy, may scheduled visit daw pala si Presidente sa Europe, particular sa Berlin, Germany, sa March 12 at sa Czech Republic, March 15. Pero ang sabi po daw ng organizer, wag daw i-public. Oh, pero hindi ba bubisita din siya sa Austria? So, isa lang naman ang ang tanong ko, ano yung purpose? Ngayon, kung state visit yan to establish or re-establish or renew diplomatic relations, okay naman yan. Kung magbubukas tayo ng trade relations, all the more okay yan. Pero wag na niya tayong biru-biruin tungkol sa foreign direct investments kasi kaya nga daw niya inaalaw na puntiryahin muna ng Kongreso ang economic provisions ay di umano'y dahil sa mga economic provisions na humaharang sa maraming FDI. Kung may harang pala ang ating saligang batas, ano yung purpose ngayon ng inyong selling visit na naghihikayat kayo ng FDIs? Okay. Ito naman si Andy, ad hominem din to. 1987 Constitution gawa po sa administrasyon ng fake illegal president na si Cory Kong Wangkok. Marami pong kapalpakan. Hindi rin po, hindi ko masasabing marami. Kasi ang laki ng portion dun sa 1987 Constitution ay galing pa sa 1935 at saka sa 1973 Constitutions. So hindi po, it isn't about who made the Constitution, the existing one. What we need to closely look at are the ones that no longer work for us. Or merong mga problema tayo na ang solusyon ay babaguhin yung isang provision or so ng ating saligang batas. We must be more objective about it. So, kung kunwari, ang issue nga natin ay itong ay masyadong maikli ang period para sa mga terms ng ating mga kongresista at let's say mga barangay, then baguhin natin yung portion na yun, amyendahan. It doesn't really matter who the author was. And it doesn't mean na kumot dilaw yung author nito ay maraming kapalpakan. Kung sasabihin natin marami ang kapalpakan, kailangan specific tayo. Kasi nga, pagdating sa batas, kahit ang kama, magkamali ka lang ng lagay, mali na rin, mag-iiba yung puntirya ng batas. Sabi ni Selavi, ano magpapangako ng Germany, Czech Republic? Problema kami EU, economy bumagsak. Dahil sa gera, no? Sabi ni Rafi, kaya walang foreign investment dahil sa taas ng kuryente at alam nilang ang daming korap. O, isa pa yun. Yung na-interrogate before the EDSA, si Captain Morales binalahura sa Senado during PhilHealth hearing. Yan. Bakit Sabi ni Helen, baka yung sa Germany punta, ayaw ipaalam sa tao magpalit. Grabe kayo. Sabi ni Flavie, baka mag-cleansing sa Germany para pwede nang magpa-drug test pagbalik niya. Sana yung mga OFW sa Germany makibalita kung ano talaga ang gagawin doon. The Poor Boy says, di ko po maunawaan bakit ayaw nila ipapublic ng visit na yan, wala pang specific venue, sabi to be announced na lang daw. Well, usually ang venues, late po talaga yung announcement na yan for security reasons. You don't want the enemies to know beforehand kung saan siya. Kung may yung mga masasama ang hangarin, ay baka pumunta doon. Or, baka worried sila sa mga protesta. Sabi ni Orange, bakit nga ba nawala yung SMNI sa social media? Wala man lang naging explanation kung sanction ba sila. May idea ka ba kung sino yung mga posibleng manok ng admin makaganti man lang sa budol? Alam nyo, hindi ko pa rin alam. Pero tingnan natin, di ba? Sabi ni Stormy, bakit sunod-sunod po ang palpak sa policies ni BBM? Sinasadya niya ba po? Hindi ko alam, actually. Ang tingin kong nangyayari and I hope I'm wrong, they don't really prepare for anything. Kumbaga, it's governance on the fly. They used to,
Dati may mga ganon, preparasyon, na-follow up yung mga trabaho ng mga kalihim, and so on. Ngayon, parang ang feeling ko, nagre-respond sila to little things. Like, yun na nga, hala, ang dami nang nagbubulong-bulong sa ating military, makadalaw nga. Parang ganon. Pero, yung mayroong overarching na policy, merong mga pinaplano talaga complete with budgets and all that, wala po akong nakikita sa ngayon. Parang, I apologize for the word, parang lutang. Kumbaga, it is not anchored on any policy or on any vision. Noon, may vision yan eh. Oh, by the end of my term, kailangan ganito. Diba? Kailangan maayos natin yung logistic system ng agrikultura. Ulitin ko talaga yung issue na yan. Kailangan na pamura na yung kuryente, kailangan na clean up na yung plastics, yung Great Pacific Plastics Island, ang laking contribution na galing sa Pilipinas. Ano ba naman, Mr. President, ang iban natin ang mga sachet? Ano, di ba? Ewan. Sabi ni Justin, kanya-kanyang langoy. Wala bang magawa ang taong bayan, sabi ni Wellfox, tungkol sa pangbubudol ng pirma na kasuhan sila? Pwede, pero only when the COMELEC takes, jurisdiction na. Thank you kay Andresa Pasaylo for the number 3 gifter award. Nagpadala ng roses. Sabi ni Oseng, yung isa lugaw, ito naman sabaw. Sabi ni Eranio Mangiol, basta lahat ng endorso ni BBM sa next senatorial elections, diretso sa inidoro. Zero natin, nagawa dati, magagawa uli ng matauhan sila. Tama naman po yan. Tama po yan. Sabi ni G. Valdez, walang direksyon ng administrasyon na ito. Busy sila sa tsa-tsa. Iyon na nga, isang malaking kasalanan sa taong bayan yan. May problema sa pagkain, sa kuryente, tubig, internet, transportation, housing. Puro groundbreaking lang daw yung mga housing units. May problema ang taong bayan tungkol dito sa mga basic needs, tapos ang iaatupag nila charter change. Sabi ni Rafi, kaso Atty. Pang sachet na lang ang kasya sa budget namin dahil crisis na gawa nila. Pwede naman po kasing reusable canisters. Pwede yung magdala ka ng lumang shampoo bottle. Refill na lang po, hindi kailangan ng sachet. Bote, baka pwede mo kahit bote na lang ang paglagyan nila. Alam ng yan. Alam ng, ng mga gumagawa ng shampoo yan at toothpaste and so on. Hindi nila ginagawa na tanggalin ng mga sachet. Bakit? Mahahalata ang laki ng markup nila at ang laki ng ginagastos doon. Sabi ni Joseph, ang laki daw, ang ganda daw ng plano ni BBM. Party everywhere kahit panahon ng calamity, basta party always present. Ako. Hashtag, sabi ni Ma'am Evelyn, we deserve better. Sabi ni Radiant Wonder, the other day there was chaos at NAIA Immigration, a long line of travelers was not moving. People were pissed off, extremely opposite time of Sectogade. Ano nangyari daw? Bakit ang bagal? Kulang na naman sa tao? Sabi ni Ma'am Sabrina Smith, lantara na ang pagnanakaw nila ng pera ng bayan, nakakagigil. Sabi ni Melvin, puro sila groundbreaking, threatening to plan and panay publicity para di damdam. Uy, meron pa silang isang accomplishment. May bagong logo ang Pagcor, di ba? may bagong logo, may logo ang bagong Pilipinas, which is a very promising event. Ang daming pinangako pero wala pa tayong nakikita. Sabi ni Sofia, para hindi mag-gurgur mga channels na always change lahat ng passwords at gumamit ng complex mix ng variables at saka numbers. Important po, mas lalo kapag gumagamit kayo ng Wi-Fi. Okay po. Sabi ni Tony Amor, come elections, Filipinos must be discerning enough to stop feudal politics. We are called constituents during elections and treated as slaves when they get voted into office. How true and well said, Sir Tony. Sabi ni Stylist, good evening, may plano na sila magtrabaho o puro tsa-tsa o politics na lang? Sayang naman. Wala. May plano silang magtrabaho, pero siguro saka na yung implementation. Sabi ni Ma'am Sabrina, basta buong pamilya ko, lahat ng lineup ni BBM at Tamba, X. Very good.
Committed na tayo dyan ha, ekis na natin yung mga yan. Sabi ni Ma'am Marilu, uy, meron din naman daw, medyo dumami yung naging milyonaryo dahil sa loto. Sabi ni Aman, wala na daw budget para sa malasakit centers, kaya kapag may gamot na kailangan ng cancer patients na senior citizen, kailangan pang bumili sa labas. Shucks, nalungkot ako doon. Cancer pa eh. Yan yung pet project ng ating dating Pangulo. Sa Bulacan, sabi ni Ma'am Jen, nagrarally na sa sobrang taas ng bayad sa tubig at kuryente. Ay, mabuhay ang mga taga Bulacan. Sabi ni Ma'am Evelyn, baka bangungot Philippines yan. Ay, ito pa, sabi ni Linz, kaya nga ayaw muna namin magbakasyon sa Pinas, di na safe kasi uwi kami kung si VP Sara ng presidente, nakakalungkot. Sabi ni Grandchild, di ko din alam sino presidente kasi dayo lang ako dito sa Batangas. Sabi ni CTJ Shopping, Bulacan na puro lubak-lubak kaya dapat ang tawag ay lubakan. Sabi ni Patrick Palacio, kailan ko lang nalaman ni Yari ka pala ni Titi. Huwag na natin pag-usapan yan. Sabi ni Abhishek, ang pag-abroad ng Pangulo ay walang benefit sa ating mga Pilipino. So muli ha, tandaan po natin ha, na kailangan close observation sa ginagawa ng ating Pangulo. Foreshadowing yan dun sa mga posibleng mangyari. At as far as I know, tuloy-tuloy pa rin po ang plano para sa nationalized peace talks. Ay, thank you kay License. Daming nag-thank you kay Romualdez about sa 50% na less sa babayaran sa medical bill sa PhilHealth. Nag-thank you? Bakit? Na less na ba? At ano naman ang tama niyan dun sa pagdating sa PhilHealth? Buti sana kung may pinagkukuhaan sila, kung PhilHealth din ang pagkukuhaan nila at hindi yung 500 billion ayuda fund nila. It's going to have an effect dun sa sa viability ng fund. Sabi ni 2.6 billion, how I wish maging fate din ni VP Sara yung ano yan? Hindi ko naintindihan po. Sabi ni Ma'am Marilu, hindi pala totoo yung 3 heads are better than 1 kasi 3 silang presidente ngayon pero 8. Ay nako, totoo yan. Well, ganito yon. Ako may tiwala ako sa talino ng taong bayan. May tiwala ako sa likas na patriotism, pagmamahal sa bayan ng ating mga citizens. Maging dito sa Pilipinas o sa labas. Naniniwala ako na if the time should come for mass action, yung mga tao ay titindig at at magpapakita kung saan talaga ang puso nila. At hindi ako nagdududa na gagawin ng AFP at ng PNP ang kanilang mga obligasyon na protektahan ang taong bayan. Sabi ni Mar, good evening, dito sa Mandaluyong ng isang araw nagrally mga estudyante no to Chacha. Alam nyo, talaga ako never ako nainis pag nagrarally ang mga estudyante. Tis-tis sa traffic, oo. Pero yung mga estudyante natin, mga youth natin, this is the time for them to be felt, be heard. Nakakatuwa din yung mga estudyante ko na pag kalahati yata ng first class ko ay naggobyerno. Kasi parang nag-guilt trip ko sila na pag hinamon kayo ng bayan na magserbisyo, huwag kayong mag-atubili. Sabi ni Lina to, salamat sa information na binibigay mo sa amin. Sa pag-educate mo po, salamat po, andyan ka sa amin. Sabi ni, don't be an obedient. Magastos na mabuhay talaga ngayon. Tapos nakita ko sa mga video nila, yung mga gulay sa probinsya, sinisira na lang kaysa ibenta ng palugi. Sabi ni Orange, dahil nabanggit yung 3 heads, naalala ko tuloy yung 3-headed Cerberus sa Underworld. Si Cerberus, baka marinig ako ng aso ko. Pag sinabi kong Cerberus, dadating yun Sa Underworld ng Greek mythology, yung 3 kaguwang
ng CPP sa Kamara at 3 presidente, Kuting, Smags at Tamba. Sabi ni Jeng, mataas ang kinakalta sa sweldo namin ngayon sa PhilHealth. Mataas po ang contributions ko. Lahat tayo. Kailangan. So sa atin ikakarga, doon ako naiirita eh. Sa kagustuhan nilang mamulitika, sinong nagbabayad? Di ba tayo? Yung mga ayuda na yan, kanino ba galing yan, di ba sa atin? Ngayon, gagamitin ng PhilHealth. O sige, para 1/2 ng bill mako-cover. O sige, pero ganong katagal natin magagawa yan? Ano yung viability ng pondo kung gagamitin mo pondo ng PhilHealth? Buti sana kung ibibigay nila yung unprogrammed funds, di ba? Maglalagay sila doon para lumaki yung pondo, lumaki din yung kita ng PhilHealth at tumaas yung dumami yung benepisyo natin. Sabi ni Wilmy, ang saya ng ibang mga taga Cebu kasi may 20 per kilo na sila na bigas haha dahil daw kay Tamba. Kala ko ba tinigil yon? Sabi ni Ron, dapat matutukan yung mga barangay officials dahil nagiging kasangkapan sa korupsyon. Karamihan po kasi hindi alam gumagawa ng mga ordinansa, asa sa mga kongresista para sa mga proyekto. Alam niyo, yung kaliwat kanan pagbabayad ng ilang mga opisyalis natin, babalik din sa kanila yan. Kasi ganito yun eh. Paano kung magbago ang mundo? Paano kung magbago ang gobyerno? Dapat ang bagong gobyerno, tatandaan natin lahat ng mga, sa bagong gobyerno, pag nagkaroon man, kailangan tandaan natin sino yung mga loko-loko dyan na nag-promote nitong mga tuloy-tuloy na yung perpetuation of power nitong mga to. Dapat hindi natin kalimutan. Dapat kahit nagbago na yung mga opisyalis, pati yung mga bagong opisyalis, sasabihin natin, wag na wag niyong subukan ang pasensya ng taong bayan kasi di ba? Baka ituloy lang natin, no change in government kasi yung mga dating kurakot nandiyan pa rin sa gobyerno hanggang ngayon. Dapat gawan ng paraan na hindi na rin manalo yung mga yan. So, Trinity daw presidente ng Pilipinas. So, ayan ha. Muli, sorry, binadtrip ko na naman kayo ng another night. So, ano yung pwede natin gawin? Uulitin ko. Ano sinasabi nga ni Maharlika, stand up. Pero sa akin, simple lang yan, we must express ourselves. So lahat tayo, bukod sa like, share, follow, and subscribe. Kasi paabuti natin. Paabuti natin sa lahat ng sulok ng Pilipinas, niloloko tayo ng gobyerno natin. Na ninanakawan tayo. Kasi yung substandard service is still a option. Yung mga hindi tamang pagsiservisyo, yung mga tamad sa gobyerno, yung mga dapat may ibang inaatupag pero ang aatupagin pang sariling kapakanan. That's a form of corruption also. Pero dahil hindi siya yung pareho sa elements sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang pinakaparusa na kanila ay hindi na dapat natin payagan na makaupo uli. Pero ang nakikita natin, di ba, minsan, ito na naman, si ano na naman, dati kalihim ng ganito, ngayon kalihim na naman ng ganito, di naman magaling yan, puro na lang, ganyan. Ito, senador na dati ito, tapos walang ginawa kung magpayaman, binoto na naman natin. Yun, kailangan bago-baguhin na rin natin yung pagparaan o yung logic na kung sino ang binoboto natin. Sabi ni Carl, agree ka ba sa plano ni Grex Belhic kasama yung ibang retired AFP na gusto nang pagbatiin si PRD at Marcos para kasing gusto nang aregluhin si PRD at manahimik na lang sa kapalpakan? Pareho po yata tayo ng iniisip sa ganyan. Para sa akin, anong pagkababati? You know, unity is not always a good thing. Tignan niyo ang Kongreso, unified. Yung mga kongresista, they all speak for the speaker, but nobody speaks for us. Sino ang titindig para sa taong bayan yan? Binusog na kayong lahat. Sino ang magsasabi sa atin ng totoong nangyayari dyan sa loob ng Kongreso? Nagtatakipan kayong lahat. Unity nga sa pagtatakip. Unity nga dun sa ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno. So, yung mga calls yan, pag sinabi, dapat unity. Kaya nga dati, sabi, paano yan? Wala nang unity. Ano? Diba? Wala nang unity. Who cares? Unity was a campaign thing. Ito sa campaign slogan, ito sa campaign strategy to show na ang Norte at Sur, ang Duterte at ang Marcos ay nagkaisa.
O nung hindi na pareho ng layunin, nung di na-attack na nung gobyerno yung ano, narinig ko to eh. Sabi ni Ma'am Janet, yes, grabe yung samurai history din nila dito sa Japan. Very interesting. Sabi ni Winston, unity is for the oligarchs only. Nasaan yung dapat minumute? Sabi ni Jun, kailangan matalino ang taong bayan sa pagboto. At sana binibilang yung boto natin, no? So yung feeling ko, hindi parati yun eh. Sabi ni Ruel, I disagree sa plan ni Butch. Si Butch ba o si Grex? Si FPRD lang ang may lakas na loob para pangaralan si PBBM. Wala naman yung unity kasi tapos na ang eleksyon at nag-umpisahan na silang atakihin si VP Inday. Pero pansin nyo pumayag si FPRD. Sabi niya, sige, harap kami. Pero hindi po sumasagot si Presidente Marcos. What does that say? Sabi ni Stormy, isa lang ang kinatatakutan ng attorney. That's her mom. Totoo po yan. Sabi ni Sophia, dapat may diskusyon para may check and balance. Unity is not totally good. Correct. Kaya nga, sabi ni Papay, kaya nga sabi ni Duterte, walang oposisyon, kaya nagsalita na siya. Sabi ni Joseph, hindi daw po umaatake si Marcos ng harapan, patalikod po yan at gumagamit ito ng trolls and minions. Diba? Imbis na sagutin, imbis na gumamit ka ng isang official mo like the press secretary para sumagot at maliwanagan tayo sa mga issues, tumatahimik sila. At mukhang yan po ay polisiya ng kanilang administrasyon. Sabi ni Joe Marie, kakahiya mga congressmen, they stand for the speaker instead of the Filipino people. Oo. Sabi ni Ma'am Elisa, I don't agree kay Belhica sa sinabi niya, nakakalungkot ang naging stand niya, umiba, isip nakakaduda. Sabi ni Christine, parang si Stella Kimbo lang, sobrang unified under the people's money, padre de pamilya daw nila si Tambi, kaya need i-defend. Ha? What about the country whose money you're using? Sabi ni 2.6B, pa-end the live, don't forget to like, follow, and share. Sabi ni Melvin, yan ang kinatatakot natin noon, since sobrang hina ng oposisyon, nagkaroon ng cannibalism sa mga kakape. Naging echo chamber, sila lang nagkakarinigan. Sabi ni Moy Moy, yung matandang Duterte pa ang nag-set ng standards na napakataas. Salute po, attorney para sa bayan, napakagaling. Uy, thank you kay Zoe. So, may request ako, meron bang nag-download o meron ba sa Facebook nung SMNI interview? Kung mahanap natin na merong recorded version nun, labas natin ulit. Kasi yung feeling ko yun and a few others ang pinapatahimik nila eh. Ayaw nila, kaya pinapatake down yung mga accounts ng SMNI. But you know what? They can't stop it eh. They can't stop SMNI. It's already too big. People are already looking for it. So, the more that they oppress, naku, tandaan po natin kung sino yung mga binibiktima na tuloy-tuloy ang pagbibiktima. Sabi ni Wilmy, simula nung nagkaroon ako ng karapatan bumoto, ngayon lang ako nag-ingay tungkol sa issue ng politika dahil nabudol ako. Sabi ni Ma'am Catherine, lahat ng pinangako niya during elections, wala naman siyang aksyon. Kung pinsang buo niya na taga-norte niya nga itinanggalan niya ng budget, magagawa ding talikuran ng mamamayang Pilipino para sa kasakiman nila. Huwag naman sana niyang antayin mapagod ang taong bayan sa kanya. He should stand up for the Filipinos and not for the greed and ill will of the people who surround him. Wala talaga siyang boss. Tama si tatay. Sabi ni Melvin, buti na lang napanood ko yun bago mawala yung interview mo. Ganda na nga ng fashion statement mo dun. Ay, salamat ha. Sa TikTok daw may nag-content ng mga ng interview. So, tingnan natin kung ma-download din natin from TikTok. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa natin sa live natin ngayon. Maraming salamat dun sa mga sa lahat ng matsyatsaga sa inyo. Maraming salamat sa mga pasensya ninyo sa amin. Ang request lang po natin, like, share, follow, subscribe. Kung hindi nyo man magawa, kasi baka delikado sa account ninyo, transcribe, just take a part of what we said, put it on your walls, repeat what has been said. Kailangan umabot dun sa nauukulan. Kailangan paalala natin sa administrasyon na, alam nyo, hindi na kami nagre-rely sa inyo na protektahan kami. Ang totoong may obligasyon yan ay ang AFP later on. Pero, wag naman sana nilang paabutin sa punto na yon. Sana kung di nila kaya mag-govern, kung puro palpak din lang, bigay na lang nila sa taong may kaya. Yun ang problema. Kakapit ka sa power, hindi ka naman hindi ka naman nararapat o hindi ka na bagay.
Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Ha? We deserve better. Hashtag natin yan, ha? We deserve better. At hindi mo pera yan. Muli, huwag pong kakalimutan. Pwedeng i-post ninyo yung constitutional provision. Simple lang siya. The AFP is the protector of the people and of the state. Gawin natin status message. Malay nyo. Ulitin natin, ha? The AFP is the protector of the people and of the state. Maraming salamat. Ingat ang lahat. Take care of your health. Hinahamon na tayo ng tadhana. Kailangan, kaya natin i-meet yan. Kaya natin sagutin yung hamon na yun. Pagod na at galit ang mga tao, sabi ni Abhishek, nag-iintay na lang ng sign. Naniniwala ako dyan. So, sa ngayon, maraming salamat. Huwag pong kakalimutan ang pinakalakas natin, ang karapatan natin magsalita at magpahayag. Gamitin po natin ito. Sabihin natin ng ating mga opisyalis ng gobyerno, hindi na namin po kayo nararamdaman. Wala na po kaming nakikita na ginagawa kayo para maibsan ang kahirapan ng buhay namin. Pero nakikita namin na masarap ang buhay ninyo. Huwag po ganun. May hangganan ang pasensya namin. Maraming salamat. Good night.